أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muslim, to the world of Islam. Welcome ka, Sister Mariam. Inshallah, sana pagpalain tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat, inshallah. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa al-hijab, ang kahulugan ng hijab sa Islam, at tatalakayin din natin ang ano ang dapat ng mga gawin ng mga kababaihan sa Islam, inshallah, kung mayroon pang oras. Unang-una, mga kapatid sa Islam, basahin natin ang ayat sa Suratun Nur, al-aya 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sa Suratun Nur ayat 31. Suratun Nur verse 31, no? Itong ayat na ito ay tungkol sa sa kahalagaan ng mga kababaihan sa Islam, at saka kung ano ang nararapat nilang gawin bilang muslima, dahil ang babae sa Islam, actually ang babae sa Islam ay nur. Ang babae sa Islam ay sila ang liwanag ng Islam. Sa verse 31, Suratun Nur. Ang verse 30 ay tungkol sa mga lalaki ito, no? Pero wala namang mayroong lalaki isa. Inshallah, we will explain that inshallah kung may time. Itong ayat na 31, no? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhun aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal aw ittifli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lamu
liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yan ang ayat, isa sa mga ayat tungkol sa babae. Merong pang ayat, bago natin bigyan ng meaning at saka explain, merong pang ayat sa Suratul Ahzab. Sa Suratul Ahzab, ayat 59. Ang Suratul Ahzab, ayat 59, ito ay tungkol sa kababaihan ng mga nabi, kababaihan ng nabi at mga anak niya. Pero hindi ibig sabihin doon na para lang sa mga nabi o kaya sa mga asawa ng nabi, pero ang khitab noon ay para din sa lahat ng kababaihan. Pero dinirect lang ang yung khitab, ang ayat tungkol sa kanila dahil meron nakagawa ng hindi maganda. Makikita natin mamaya kung sino sila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa kababaihan ng Rasul o kaya Nabi sa Suratul Ahzab ayat 59. Ang sabi ng Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ayat 59. Suratul Ahzab. Sabi niya, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Kasama rin ang mga kababaihan ng mu'minin, ng mga muslimin. Yudnina alayhinna min jalabibihinna. Yudnina alayhinna min jalabibihinna. Dhalika adna ay yu'rafna fala yu'dhayna wa kana Allahu ghafuran rahima. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Yan ang Suratul Ahzab ayat 59. Ang meaning ng ayat, ang meaning ng ayat dito sa Suratul Ahzab ayat 59, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Ya ayuhan nabiyyu, Ya ayuhan nabiyyu, o sugo ng Allah. Sino yun? O Nabi Muhammad, no? Ya Nabi Allah. Ya Nabi ng Allah. Sino yun? Rasulullah, no? Kul, sabihin mo sa mga azwaj, yani plural ng zawja. Azwaj, yani plural ng zawj, azwaj, zawj. Zawja, yani. Sabi ng Allah Ta'ala sa Nabi, Kul, sabihin mo sa mga kaasawahan mo, li azwajika, wa banatika, at sabihin mo rin sa mga anak mo babae, wa banat, yani binton, banat, jama ng plural ng binton, binton ay isang anak na babae, at sabihin mo rin sa mga anak mong babae, wa nisa'il mu'minin, at sabihin mo rin sa mga kababaihan na mayroong paniniwala sa Islam. Mayroon na silang pananampalataya. Mayroon na silang paniniwala. Yani, ang sinabi dito, hindi yung mga jahil sa Islam, pero yung mga tinatanggap na nilang Islam at practicing Muslim. Yani, mayroon ng iman sa loob ng kanilang puso at ginagawa nila ang nararapat nilang gawin bilang Muslim. Ibig sabihin doon, nagsambayang, nagpipray na, nagfa-fasting at iba pang obligation na dapat gawin o gampanan ng isang Muslima o Muslim. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Yudnina alayhinna min jalabibihinna. Sabi ng Allah Ta'ala, ibaba nila ang yudnina alayhinna min jalabihinna. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung hijab nila, yung takip nila, yung hijab nila ay ibababa nila
hanggang saan? Hanggang sa dibdib. Hanggang sa dibdib. Hindi yung yung sinabi ninyo kailan ba yun? Yung dito lang. Dahil naging haji, nakapag-haji sa Makkah, mayroong pera, inalis yun. Kasi hindi siya makikilala na bilang haji at hindi siya matatawag kasi ang paningin nila yung mga naghaji, distinction. Isang darajat na yun ay magiging ikakataas sa kanya sa kumpara do sa mga ibang Muslim o kaya Muslima. Yun. Pero ang sabi ng Allah Ta'ala, sawaun kana, pareho din yung mga nakapaghaji o hindi nakapaghaji. Pero anong sinabi ng Allah? Ibababa nila ang mga hijab nila or tirong or takip hanggang saan? Hanggang sa dibdib. Dhalika adna ay yu'rafna. Yun ang ikakabuti sa kanila na dapat nila alamin. Dapat nila malaman at yun ang ikakabuti nila. Bakit? Bakit yun ang ikakabuti nila? Fala yu'dhaina o fala yu'dhaina. Para hindi sila abusuhin ng mga masasamang lalaki. Para hindi sila abusuhin ng mga masasamang lalaki. Dahil, yung mga lalaki, ang tinitingnan yung dibdib ng mga naudzubillah mga kapatid nating babae. Kagabi nga, pumunta kami sa Center City. Panay na ang istighfar ko, astagfirullahalazim. Astagfirullah. Akala ko nandoon ako sa Manila. Masya Allah. Akala ko talaga nandoon ako sa Manila. Mahigit pa. Mahigit pa, la ilaha illallah. Masya Allah. Kaya pala sumakit ang ulo ko gabi. Talaga. Hanggang kinaumagahan. Masya Allah. Astagfirullah. Sinundan ko pa ng tingin. Kasi ang sinabi ng Rasul, ganito man. Sabi niya, yung tingin, pangunahing tingin ng lalaki sa babae. Maapuan ho. Wala yun. Sabi nila, hindi ako nagsabi, sabi nila. Sabi ng mga ulama ng Ahlus Sunnah, isang tingin mo, hindi pa yung magiging kasalanan. Pero yung titingin ka uli, yun na. Magiging kasalanan daw yun. Anong ginawa ko? Tumingin na lang ako minsan. Sa totoo, hindi, kasi naano ko yun, nakaano na sa amin. Talagang pumasok talaga sa ulo ko na talagang nandun ako sa Robinson. Sa Mabini. Ano yan? Masya Allah. Panay na ang istighfar ko, pero hindi ko lang pinaririnig sa kanila. Kasi baka sabi nila, ignorante . Kasi bit-bit ko ang tasbih kagabi. Bit-bit ko kanina ng tasbih ko. Yan. Sabi ng Allah Ta'ala, para hindi kayo aabusuhin. Para hindi kayo aabusuhin ng mga masasamang loob ng mga lalaki, dapat kung magtirong kayo, hindi yung pinapalabas ang tainga. Ayun, hindi na ngayon. At saka yung pinapalabas anong tawag dito? Liig. Dahil astagfirullahalazim, halimbawa, especially yung mga mabubuting, yung mga may, magagandang babae, halimbawa, astagfirullahalazim. Doon sa Sambuanga, sisigawan ka. Sisigaw mga, yung mga taga, mga batang palaboy. Masya Allah. So, yun ang sabi ng Allah Ta'ala. Pero itong ayat na ito, ay tungkol sa mga kaasawa ng Rasulullah, at sa mga anak niya, at yung mga kababayan ng mga mu'minin, na mga may pananampalataya. Tatlo ang khitab o kaya ay ang pinaano ng Allah subhanahu wa ta'ala dito. Dhalika adna yu'rafna fala yu'dayna wa kana Allahu ghafurur rahima. Now,
bago tayo papasok doon sa sa pangalawang ayat sa Suratun Nur, ikumpara natin ngayon ang Islam sa ngayon, no? Ha? Ang Islam ngayon at saka yung Islam na yung bago hindi pa dumating ang Islam, no? Sa Arabian Peninsula, ano ang wadiyatul mujtama, ano ang society sa panahon na bago dumating ang Islam? Kung nabasa natin sa mga books o kaya sa mga magazines, actually yung mga kababaihan noon, yung mga kababaihan sa panahon ng mga Jahilian society ng Arab, actually ang mga kababaihan ay ginagawang laruan, parang manyeka lang, no? Kung kailangan para bayaran para mag-dance, halimbawa, mag-perform ng isang dance, sa yung mga leader ng mga Arab noon, mga Arab na hindi pa Muslim, yung binabayaran lang nila. At saka kung halimbawa na naiibigan nila ang isang babae, kukunin lang nila at walang halaga, at saka ibabalik doon sa kung saan nila kinuha ang mga babae. At saka ganoon din ang mga babae sa panahon na yun. Wala ding halaga ang kanilang sarili. Dahil sapat na sa kanila ang bayaran sila ng pera, na'udzubillah, bihisan sila, painumin sila ng mga alak, painumin sila ng mga alak, at kung kung ano pang ginagawa sa kanila na dapat hindi gawin ng isang tao. Yan ang kahalagaan. Hanggat yung mga Arab noon, no, halimbawa kung merong babae na ipapanganak sa kanilang pamilya, yung mga asawa nila na manganganak ng babae, Masya Allah. Sabi ng Quran, sabi ng Quran yung jabin, yung tuktok, magiging ganyan. Ayaw talaga hindi mo ma-spell kung gaano ang itsura ng kanilang tuktok, kasi hindi nila matatanggap na yung lumabas na anak nila na babae, at ikinikahayaan nila yon. Ikinikahayaan nila talaga. As an evidence for that, isa sa mga khalifa ng Muslimin na si Baginda Umar, inilibing niya ang kanyang anak na buhay, babae, buhay na babae, hindi niya matatanggap na, kasi nakikita niya kung ano ang society ng mga Arab. Ginagawa sa paligid. Mayroon siyang nailibing na bata, na babae. Sinabi pa nga ng anak, sabi niya, kung halimbawa sa atin, tatay sabi niya, anong gagawin mo sa akin? Ano pang gagawin? Ililibing ka ng mo, na buhay. Yan, hanggang ganyan ang halaga ng mga Muslima sa panahon ng wala pa ang Islam. Pero nang dumating ang Islam, no, ang unang-unang niliberate ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at ang ginawang sample sa society ay unang-una yung mga abid, mga abid, anong abid? Slaves, yung mga alipin, yung alipin na nakatanggap ng Islam, ginawang hurri, may freedom at pantay-pantay ang hindi na alipin. Ang mga babae ay binihisan ng Islam. Binihisan ng Islam, at hindi dapat alamin natin ito. Ang babae, hindi ang role ng babae o kaya kababaihan nasa kusina lang. Hindi. Hindi ang babae, ang katayuan ng babae ay nasa kusina lang para magluto. At kung kailan kailangan ng mga kaasawa, mga husband nila ay kukunin lang. O kung minsan, no? Hanggang sa atin ngayon, doon sa halimbawa yung mga may anak na, no? Nagpapababae na ng kanilang katawan, sarili, no? Akala mo kung sino na, lutsang na, halimbawa, na'udzubillah. Kung minsan makikita mo sa kanilang muka, may mga yung mga dumi, dahil yung nasa kusina lang,
Tapos so anong mangyari? Yung lalaki naman na gustong nakikita ang yung kagandahan ng kanilang asawa, at least yung may impress yung lalaki, di ba? Originally okay. Originally, ganyan talaga na yan yung tao, no? Yung gusto nilang yung maganda sa paningin nila, maganda. Kung ang paniniwala ng mga Muslim at hindi ito ma-change o kay ma-reform natin, no? Especially banda rito sa mga sa Muslimin na sa Junub, sa Sulu, sa Tawi-Tawi, dito sa mga sa mga outreach yung mga hinterlands ganon. Makikita mo talaga. Iisa lang ang anak, dalawa. Tapos ng parang ang sa kanila tapos ng buhay. Tapos ng buhay. Pero dapat din alamin natin yung kailan ka magpaganda, kailan ka magpaganda at para kanino. Ayan. Yan ang lahat ng katanungan yan ay mayroong jawab o kaya kasagutan na sa Quran. Nasa Quran. Yani, hindi ibig sabihin noon, halimbawa, kung naging Muslima ka, naging isa kang Muslima na Muslim na good Muslim na babae, halimbawa, pabayaan mo na ang dunya. Pabayaan mo na ang mundo, halimbawa. Sabi niya, mag-zikir na lang ako, magsambahayang na lang ako. At hindi mo naman bigyan raha ang sarili mo. Hindi mo naman bigyan ng relaxation ang sarili mo. Hindi naman ganoon. Ittaqillah man istata'tum. Kung maniniwala kayo sa Allah, huwag ninyong pilitin na hindi niyo kaya. Ibig sabihin noon, huwag naman masyadong extreme. To the extent makikita mo ngayon yung paghijab natin. Halimbawa, may istorya ako dito. Yung mga naghihijab na babae na nakatakip dito. Yung dito, no? Ang sabi ng Quran, maghijab kayo, ibababa ninyo ang hijab papunta sa dibdib. Illa ma dhahara minha, mamaya sa Suratun Nur. Kung alin man ang nararapat na ipalabas ninyo, yun din huwag na ninyong takipan. Anong ginawa nila? Yan, ganito lang, no? Anong pagtawag doon sa amin? Ninja. Yun pala, kung kumakain, inaalis din ganyan. Ganyan, kumakain. Parang walag na rin. Oo, nakakumbong, at saka may abaya. Sino may sabi? Extreme, yun ang extreme. Sinabi niya tayong extreme. Oo, kung dito kayo sa desert, para hindi kayo alikabok. Okay yun, okay. Huwag naman masyadong extreme. Okay. So, yung ayat na ito na sinasabi na ang kababaihan ng Rasulullah ay dapat takipan nila ang kanilang mga buhok, ang kanilang mga katawan, takpan nila ang kanilang mga katawan hanggang sa dibdib. Hindi ibig sabihin noon, sino ang tinutukoy ng ayat na ito? Hindi ito ang Khadijatul Kubra. Hindi. Mayroong itinuro ang Rasulullah, sabi niya, itong bahay na ito. Dito sabi niya, lalabas ang fitna at saka ito. Itinuro niya ang bahay ng isang asawa niya na sa simula pa lang ay kung minsan hindi nakikinig. Hindi ko na lang banggitin yun, inshallah. So, yun ang tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil asawa kayo ng nabi, dapat, bigyan ninyong para hindi mawawala yung paggalang sa inyo ng mga tao. Protekan niyo yung martabat, ang dignity ng iyong sarili, bilang Muslim o kaya kaasawahan ng mga ng Rasulullah, dapat i-maintain niyo yung dignity na yun. Dapat galangin kayo para hindi mawawalang paggalang sa inyo ng mga tao at
ituturing kayong mga jahil din, ha? Gaya ng mga yung mga kababaihan na hindi kaasawahan ng Rasulullah o kaya Nabi, at saka hindi yung mga mu'min, kung ano-anong ginagawa nila, para hindi kayo mahalin tulad sa kanila, dapat i-observe ninyo ang paghijab. Pero ang tinutukoy dito hindi Khadijatul Kubra. May sinabi ang Rasulullah at sinabi niya sabi niya, dito lalabas ang fitna. Ibig sabihin yung fitna na yun din ang nagiging dahilan kung saan lumaban si Jubail at saka si Talha against Imam Ali alayhis salam sa panahon na ng Imam Ali naging khalifa. Yung itinuro ng Rasulullah, yun ang naging leader ng na yun, babae. At saka mayroon pang isang babae na isa rin ng naging dahilan ng pagkasahid ng Hazrat Fatimah Zahra, siya ang nag-utos na pasukin ang bahay ng Imam Ali at lagyan ng sunugin ang pintuan. Yung anak niyon ay kasama dito sa ayat na ito. So, sabi ng Rasulullah, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pati na ang mga anak ninyo, yung anak nila, yung anak na yon. Hindi yung Hazrat Fatimah Zahra. Bakit hindi ang Hazrat Fatimah Zahra? Alam natin ang Hazrat Fatimah Zahra ay isa sa mga Ahlul Bayt ng Rasulullah, of which she is purified like Imam Ali alayhis salam, like her father. So itong ayat na ito ay hindi sa kanila, yung sa mga ibang asawa ng Rasulullah na hindi actually sumusunod sa kautusan ng Rasul. So dito sa ayat na 31, yung ayat na 31, dito ang may medyo inexplain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpleto. Kung saan ba ang dapat natin ipalabas sa mga babae? At kanino dapat sila magpaganda? Merong jawab o kaya answer ang Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa ayat na ito. Sabi ng Allah, sabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wakul. Hindi lang sa babae, sa mga malalaki rin. Wakul lil mu'minin. Ya Allah, ya Rasulullah, sabihin mo sa mga lalaki. Unahin natin yung lalaki na kaunti, no? Very ikhtisar yan. Summarize lang natin. Sabi ng Allah, hindi lang sa mga babae, baka sabi ng babae, bakit kami lang? Meron ding ayat tungkol sa lalaki. Sabi ng Allah, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihinna. Sabihin mo sa mga kalalakihan na mu'min na may pananampalataya o pamaniniwala sa Allah. Anong gagawin ng mga lalaki na mu'min? Sabi ng Allah, dapat ibaba din nila ang kanilang paningin, huwag nakamata sa mga kababaihan, nakatingin. Akala mo kung ano? Alin ba yung tantalizing eyes, nakaano pa? Alin ba? Yung matalas ang paningin. Ano ko tuloy yung nang dumating ako sa labas, for more than almost 2 years, hindi talaga na-use ako na hindi tumitingin. Sabi naman ng kababaihan, ng student namin, sabi niya, itong si Kaatuan, parang tiger. Ayun. Alamat yun na hindi nila alam pala ang katuruan ng Islam. Hindi nila alam ang katuruan ng Islam. Baka magtanong kayo, sabihin natin na hindi ba pwede talaga tumingin sa mga babae? Pwede rin. Pwede rin. Pero huwag yung tingin na mayroong ibang may ibig sabihin. Kasi yung tingin mo, especially kung magtama ang kanyang yung mga eyeball, yan, tatayo dyan ng shaitan. Tatayo talaga dyan ng shaitan. Bainaka wa bainahu, tatayo dyan ng shaitan, sabihin niya, ang ganda ng kanyang mata. So, papasok naman sa babae o sa lalaki. Dusa na yun, maging kasalanan na yun. Kasalanan na yun. Kasalanan na yun, no?
Pero ang problema dito, halimbawa, yung mga babae na halimbawa, they were there, nagtatakip na nga sila ng kanilang buhok. Ha? Pero hindi naman properly done. Hindi naman mabuti. Halimbawa, nakikita mo ang liig. Kasalanan bang ng lalaki na halimbawa nakatingin doon? Nakita niya. Ha? Kung halimbawa may kasalanan ng lalaki, ang source doon ay galing sa babae. Ha. Yun ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag mangyari na ganun sa mga mu'mina na kababaihan. No? Kasi kung halimbawa hindi naman pwedeng makatingin ang lalaki o kay babae sa lalaki. Nakaganyan ka, tapos kahit sa daan, nakaganyan ka lang, baka makabangga ka pa. Yun, yun, no? Hindi na yun, dalil akli, hindi naman ganon. Hindi naman masyadong extreme ang Islam. Pero ang ibig sabihin noon, ikaw lalaki, huwag mong gawin, yung paningin mo na magiging mansa, magiging source ng yung ikakaano mo doon sa kasalanan. Dahil zina yun. La takrabuz zina. La takrabuz zina innahu kana fahisa. Huwag kayong hindi yung gumawa na ng zina, hindi. Huwag kayong lumapit at gumawa ng introduction ng zina. Ano ang zina? Yung mga gawain na hindi pa yung kagawaan ng yung gagawa ka lang ng daan para doon. Paano? Halimbawa, nag-text ka. Nag-text sa babae. Sabi niya, ayun natin, hello, halimbawa, honey, ang dami doon pumapasok sa cellphone ko. Sabi ko, sino naman ba ito? Nung minsan, Taga-Luzon. Nagjawab, yung sa na yun, yung asawa ko, sabi ko, basahin mo, ikaw ang magjawab. Sila ang nag-text, wala ako. Sila, yung Isa yung mga, kasi maraming naging mag-asawa, no? Dahil lang sa text. Isa na ron, isa sa mga mubaligin natin. Mubalig ng, from Zamboanga. Nag-loan ng 50,000, pumunta sa Manila, nag-meet doon. Pag-uwi na, may asawa na siya. Pangalawang asawa na yun. Dahil sa text. Isa yan sa mga introduction ng zina. O kaya halimbawa, makipag-istorya ka na, istorya na hindi din, hindi agama, hindi religion, pero istorya na it will lead you to halimbawa yung maaakit yung babae o kaya maaakit ang lalaki. Iyon ang hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ikaw lalaki, sabi ng Allah, ibaba mo rin ang paningin mo na wa yahfadhu furujahum, at saka dapat protekan din nila ang mga aurat nila. Yung dapat na itatago nila ng mga lalaki. Yan ang mga yung short na explanation para sa lalaki. Pero ang target natin muna ngayon ay kababaihan. Kasi ang nagiging fasad, naudzubillah, I'm sorry to say this, no? Ang nagiging fasad, ang nagiging yung dumumi ang ating society, dahil sa mga kababaihan. Kung nasa Manila ka, halimbawa makikita mo sa Robinson, kung saan doon yung bentahan ng kung ano-ano, ang karamihan doon gumagawa ng babae, kasama na rin ang mga Muslim. Galing sa mga kabila namin, meron na rin sa Manila. Mahalasap yan eh. Dahil siguro sa walang trabaho, o kaya siguro kahit sa walang yung itong hardship na nangyari sa atin, no. Gaya gumawa na lang sila kung ano-ano para lang mabuhay. Makapera. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Dapat ibaba ng mga kababaihan nila ang paningin nila sa baba at huwag tumingin ng diretso sa mga lalaki. Pwedeng tumingin pero alisin ka agad o kaya huwag bigyan ng meaning. Especially kung dalawa lang kayo halimbawa, huwag talaga bigyan ng huwag bigyan ng pagkakataon na isa ang babae o kaya isa ang lalaki.
dapat lumayo tayo sa ano na yon, sa ganoong tukso. Ibaba ninyo ang mga paningin ninyo, wayahfadna furujahunna, at dapat i-guard ninyo o kaya takipan ninyo ang mga nararapat ninyong takpan, ang mga furuj, ang mga aura, mga aurat ng kababaihan. Wala yubdina zinatahunna, at wag nilang ilalantad ang kanilang kagandahan. Wag nilang ilalantad ang kanilang kagandahan, para hindi matempt o kaya maloko, halimbawa yung nakatingin sa kanila, gaya ng kagabi. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Maliban lang sa yung hindi nakasali na dapat takpan, yung dhahara minha, kung ano ang nararapat na ilantad, no? Gaya ng wads, no? Yung wads, yung yung mukha. Yung mukha dapat halimbawa yung takip ng hijab natin, pag hijab ninyo, i-measure ninyo itong kamay, itong wusta at saka itong ibham, no? Iganyan niyo sa mukha ninyo, kung saan aabot yan ang wajib dapat takpan ninyo. Yan ang wajib na takpan ninyo. Dapat hindi yan lalabas ang ganyan talaga. Up to chin, itong Huwag dito sa anong tawag dito? Kasi kung ito makikita ay, ito haram na rin. Ito, dapat dito hanggang dito. Kaya kung makikita mo yung naghihijab, kung minsan nagsasalita, ginaganyan nila ang kanilang kumbong. Kumbong din, no? Kumbong, ganyan. Hindi naman yung kinakagat. Ganyan, hindi ganyan. Hindi naman ganyan. Yung sa misis ko, hindi ganon. Yung ganyan, kay Umu Jakaria, ganyan. Dati mayroon siyang ganon. Sabi ko, alisin mo yan. Kasi kinakagat. Sabi ko, nandyan ang laway. Hindi yan pwede. So, ganon ang sinabi ng Allah SWT, except yung natin. So, saan yung nakalagay yung ninja? Halimbawa, mag-ninja, halimbawa, ganyan. Saan yung nakalagay? Wala. Hindi, wala doon, no? Alwads, mukha, at saka yung dalawang kamay. At saka yung dalawang paa. Yung paa na yung lang. Yun ang dapat na hindi, illa ma dhahara minha, maliban lang yung na dapat na hindi takpan. Gaya ng nasabi natin, no? Pero may makakita ka na halimbawa yung mga sada, yung mga sayyid, no? Mga sada, meron silang ginagawa na yung transparent. Yung shade na rito, ginana. Hindi naman yung ganyan, hindi. Meron silang ginagawa ganon. Kung halimbawa kung minsan mga sada, ihtiyat lang yun. Hindi yun wajib at saka hindi din sunnat. Precaution lang yun. Precaution lang. Yan, wala yun sa kwan. Wala yung hindi yun wajib at saka hindi din sunnat. Precaution lang yung ihtiyat. Meron ka ring makikita na gumagamit ng anong tawag doon? Itong glove, no? Hindi din yan, ihtiyat din yan, precautionary. Ihtiyat din yan. Kasi ang nasa Quran na hindi na yung wajib na takpan. Pero kung takpan mo, wala namang problema. Ikakabuti rin din sa kababaihan. Pero sabihin natin, yan ay kasama sa agama, sa reliyon, yun ang magiging bid'ah. Kasi idkhalu shay walaysa minhu. Ipapasok mo ang isang bagay na hindi yung kasali sa Islam. Sabihin mo, wajib. Wajib. Gaya ng tarawih. Halimbawa ng tarawih sa kuwan, magtarawih ka na hindi naman nagawa ng Rasulullah. Yung bid'ah yun, no? So, magtakip ka ng lahat ng mo. Sabihin mo, dapat magtakip ka dahil wajib yan. Ang ibig sabihin nun, ipinasok mo ang isang bagay na hindi naman kasali sa Islam. Walang sinabi ang Quran. So yun, ang ibig sabihin nun ay bid'ah. Nakuha ninyo? Khob. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Sana yan. Wal yadribna bi khumur. Khumur yan itong makna, yung hijab na ginagamit natin dito, no? Khumur. Yan yung khumur, yung hijab sa taas. Yan khumur, yan khumur. Yan sa taas, hindi yung abaya, hindi. Yung khumur yung ginagamit sa panloob, no? Hanggang dito sa kwan, yan ang khumur. Sabi ng Allah, wa yahfadna furujahu, saan yan? Sabi niya, wal yadribna bi khumurinna ala juyubihinna. Gaya rin ng nasa suratul Ahzab, sabi ng Allah Ta'ala dito, ibaba nila ang kanilang takip, ang kanilang takip, khumur, yung takip ng ulo, o kaya hijab, ala juyubihinna, hanggang sa dibdib. So anong ginawa nila para sigurado, hanggang dito, hindi lang dito, hanggang dito, para sigurado na nagawa mo ang dapat yung ano ang gustong mangyari ng Allah Subhanahu wa ta'ala doon? Bakit? Ano ba ang gusto ng Allah Subhanahu wa ta'ala para ka maghijab? Para maprotektahan mo yung dignity mo, At para maitago mo ang shape ng katawan. Alam ba natin kung bakit magsambahin tayo yung nakaano ng ganyan ang babae? Para hindi magyadhar, hindi yung lalabas ang figure ng babae. Nakuha ninyo? Para hindi lalabas yung figure ng babae. Guhit ng katawan. Guhit ng katawan hindi lalabas. Yun. Kaya nga sinabi ng Allah, ibaba ninyo hanggang sa dibdib. At ang mas maganda, niyo kaunti hanggang dito. Gaya ng ginagawa ng mga sisters natin doon sa Zamboanga. Ang asawa ko mismo gumagawa noon. Pwede siya magtahi. Pero yung ordinary hanggang dito sa kuwan. Kahit naka-t-shirt ka lang sa loob, walang problema. Walang problema. Hanggang sa Marawi, nag-order sila. Pero yung hindi magandang dahil walang khayat, no? Hope. So ang maksud doon, ang purpose doon ay para itago ang mga shape, ang guhit ng katawan ng isang babae. Kasi itong mga lalaki talaga masama. Kawawa tayo. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatina. Nandito ang jawab sa katanungan natin kanina. Kanino ba natin dapat? O sinabi muna na lutsang yung babae, hindi na nagpapaganda. Bakit? Pwede magpaganda sa Islam? Pwede naman. Pero may limitation. Kanino yon? No? Okay. Sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yubdina zinatahunna. Huwag ninyong ipalabas ang mga yung mga ornaments, yung mga kagandahan ng iyong katawan, ng inyong mga katawan, ng inyong mga sarili. Kailan namin ipapaganda? Bakit? Hindi na pwede kayo ang tawag doon? Mag-makeup? Makeup. Sino yung nagsabi noon? Mag-makeup? Pwede. Pwede. Kung maglagay ka ng pangputi, yan? Hindi, yung yung sa Philippines. Para magpaano pa nga, para yung, ewan ko, hindi ko alam yan. Basta, bahala na kayo doon. Pwede yun. Kahit isang ganito na, mo sa kuan mo, bahala ka na. Pwede yun, pero kanino? Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Pwede kayong magpaganda, mga kapatid, pero kanino? Limitado sa harapan ng inyong asawa. Para hindi para hindi hanap ng isa, pangalawa, tatlo, apat. Pero meron ding dyan na kahit gano'n umahanap pa rin. Hindi ko na alam yan. Illa libu'ulatihinna. Ibig sabihin nung, kung asawa mo, no, pwede mong alisin na ang takip ng kahit, meron ako alam na, naka-short pan lang, pwede, kahit naka-short pan ka lang sa asawa mo, doon sa loob ng bahay, walang problema. Huwag ka lang na yan? Huwag lang lalabas. Pero itong paniniwala ng iba, no? Sabi niya, oo, tama. Itong pagtirong o kaya paglagay ng hijab. Kung nasa ka sa bahay mo, kahit may mga tao na dumarating na hindi mo kaano-ano, no?
Pwedeng mong pakita, nasa loob ka naman ng bahay. Sabi niya, kung lumabas ka lang ng bahay, halimbawa mamasyal, oo, magtirong ka, magtakip ka. Iyon ang paniniwala ng mga kapatid natin, ang Ahlus Sunnah. Gaya ng way back 1983, 83, 84, 85, 86, nang lumabas itong mahjuba sa mga babae, Echo of Islam, no? Na nakahijab na very talaga, yung mga babae. Yun ginawa ng mga sisters natin. Ang dami sa mga university na ganun. Nang malaman nila ang nagiging model yung Iran, halimbawa, sinabi niya, pwede sabihin nila hanggang dito lang ang yung baro ng babae, hanggang dito lang pwede. Para lang hindi kasi ang maghijab ng hanggang dito, yung damit, no? Yun mga Shia daw. Astagfirullahalazim. Bakit Shia bang Quran? Kung ganun, kung ang magtakip ng katawan ay Shia, di ganun, Shia rin ang Quran. Iyon ang turo ng Quran. Para lang hindi masabi na yung mga naghihijab ngayon ay mga Shia, ganun, pwede. Sabi niya, kahit yung nakahijab, pwedeng ipalabas itong tenga at saka itong neck. Nangyari yan sa amin. Nangyari doon sa Tawi-Tawi, sa Sulu, ganyan. Para lang i-butcher at saka ialis yung impression na nagiging Shia ang mga tao. You see? Ganyan ang nangyari doon sa atin, no? So, pwede ninyong ilabas lahat ang inyong nakatagong kagandahan sa mga asawa ninyo, aw abaihin na, o kaya mga ama, yung mga ama natin, no? Mga ama natin, aw abai buulatin na, o mga yung yung father-in-law mo, biyenan. Yung biyenan mo pwedeng makakita ng inyong pero huwag buhok lang ang pwedeng ipakita, ha? Buhok lang. Huwag naman mag-short pan ka sa sarap ng biyenan. Hindi din pwede yun. May limitation, ha? Huwag ninyong gawin yun. Pwedeng makita itong neck natin, pwede na. Wala ang problema. Pero halimbawa, ginagawa mo sa asawa mo, halimbawa, no? Mag-short pan ka. Huwag mong gawin yun sa harapan ng biyenan. O kaya sa father mo, huwag na. Ha? Yun, specified yun sa mga asawa. Khop. Aba, buulatin na yung biyenan mo, aw abnaihin na, o kaya yung mga anak na lalaki ng anak ninyong lalaki. Anak ninyong lalaki. Aw abnaa buulatin na, o kaya anak ng ng mga yung husband mo na dala, yung mutabanni. Yan mutabanni? Yan stepson or kaya yes, stepson, ha? Yung kuan na sa pero nag-ano na kayo. So nandiyan na sa iyo, bali nanay ka na niya. Ganun man 'yon, no? Hindi pwede rin 'yon. Aw ikhwanihin na, o kaya yung mga kapatid ninyong lalaki. Aw bani ikhwanihin na, o kaya anak na lalaki ng mga kapatid mong babae, kapatid mo na lalaki, may anak silang lalaki, pwede na 'yon. Ha? Pwede rin. Pwede nang ipakita mo ang ang buhok. Aw bani akhawatihin na, o kaya anak na lalaki ng iyong kapatid na babae. Yung halimbawa may kapatid kang babae, may anak siyang lalaki, pwede mo rin ipakita ang buhok mo o kaya leeg. Pwede kang mag-t-shirt lang, sa harap nila. Aw nisahin na, o kaya pwede mo ring ipakita ang iyong kagandahan, mga babae, sa kapwa mong babae. Pero hindi lahat, Hindi lahat. I mean, yung kapwa mong babae na Muslima, pero yung hindi Muslim, hindi pwede makakita ng iyong buhok. Huwag ninyong kalimutan. Yung halimbawa na Christian na babae. Christian na babae. Babae man, no? Nagpakita kayo ng buhok sa kanya, hindi yung pwede. Nag-convert na, wala nang problema. Muslim na siya. Wala nang problema. Hindi pwede. Ang niya Christian. Halang kapatid mong lalaki na hindi pa nag-Muslim. Hindi pa nag-Muslim. Kapatid naman, hindi nasabi yun. Pero sinabi sa hadis na
yung babae na Christian, hindi yung pwede paano ng ah. Hindi mo naman yung kapatid. Pwede. Pwede. Oo. Yung halimbawa kapatid mong lalaki na hindi pa nag-Muslim. O kaya yung uncle, no? Uncle. Pwede rin yun. Kasi di man pwedeng pwede mag-asawa kayo, no? Makipag-ano kayo, hindi. So pwede yun. Hindi. Kaya pwede. Pwede. Hanggang din. Pero yung sa yung sa asawa, halimbawa sa asawa, doon sa kayo sa yung bedroom o kaya sa bilik ninyo, no? Silid ninyo. Kahit nakabating suit, walang problema. Hindi, wag naman. Naka-short pan ka, halimbawa. Wag naman. So, anak na? Yung babae, lalaki? Walang problema. Pwede. Pwede, anak mong lalaki, walang problema. Mag-short? Huwag. Hindi yung pwede. Kasi, hindi natin alam. Khob. Saan na tayo? Aw bani akhawatin, aw nisaihin na. Yung mga babae na, kababayan, pwede ninyong ipakita ang buhok ninyo o kaya liig. Aw mamalakats ay manuhon na. O kaya kung sino man yung nabili ninyo, yung alipin, yung taga-tulong, na wala na tayo, ikaw nang nagpapakain, ikaw na nagdanamit sa kanya, lahat, ikaw, pwede na yun. Awit tabi'ina ghayru ulil irba minar rijal. O kaya yung mga lalaki na wala nang yung matandang lalaki na wala na siyang shahwa sa mga babae. Pero iwan natin, no? Iwan natin. Yung mga wala nang, sa palagay mo wala na talaga, pwede na yung magpakita ka ng buhok lang. Awit tiplil ladhi lam yadharu ala auratin nisa. O kaya yung bata na wala yung bata na hindi mo anak, no? Bata na wala pa siyang kaalam-alam tungkol sa mga yung mga aura ng mga babae, kababaihan, no? Wala yadribna bi arjulihinna, at wag din kayo magpaano ng kanyang mga paa, yung maglakad na parang naririnig kung saan nagpapahalata, halimbawa, hindi yung pwede sa Islam. Dapat wag kang maggamit ng may nagbibigay ng nagbibigay ng sound. Yung halimbawa, yung mga meron na babae nakikita ko ganyan. Halimbawa para mapansin. Yun ay hindi pwede. Khob. Ang nasabi natin ito ay ang kabuuan ng ating bakit kinonsider ng Islam na dapat ang babae ay maghijab talaga ng fully hijab, dahil ang babae at sa lalaki ay pareho rin ang role nila, except pwede rin ang babae na pwede rin ang babae na magtablig sa kanilang kadal istita. Hindi lang pwede ang babae ang mag-lead sa society. Hindi lang pwede mag-imam ang babae. Pero halimbawa, yung lalaki at sa babae dapat side by side mag-spread ng Islam. Dapat magtulungan ang babae at saka lalaki sa pag-spread ng Islam. Isa lang ang hindi dapat, meron silang may boundary na ang babae ay dapat hindi talaga mamumuno sa mga kalalakihan. Hindi talaga pwede. Pero magiging second in command, pwede yun. Pwede. Pwede rin maging head ng mga sa Islamic State, pwede maging head ng isang office, basta mayroon siyang sa taas, ang mga babae. Dahil kung hindi naman pwede, ano ang kabuluhan ng paghijab? Ibig sabihin doon, itago mo ang mo para pwede kang mag-join o kaya sumama sa
pag ano ng Islam. Dahil ang Islam, nawajib pati sa babae. Nawajib ang spread ng Islam. Pag spread ng Islam ay nawajib, nagiging obligatory pati sa mga babae. Awliya'uhum ba'duhum li awliya'u ba'din, yung mga babae at saka yung mga lalaki, sila ang dapat na mu'mina, dapat magtulungan sa ikakabuti ng ng Islam. So dahil doon, hindi ibig sabihin na hindi pwedeng magtrabaho ang babae. Pwede din magtrabaho, pero dapat tingnan nila talaga ang na hindi sila mawawala sa landas ng Islam. Hindi sila makagawa ng kasamaan. Ganun. At saka pwede ring meron ding social participation ang mga kababaihan. Social participation ang mga kababaihan, kaya nga meron kayong hijab. So kung walang hijab, yes, kung walang hijab, magiging sakit o kaya magiging problema pa sa loob ng society. So dahil doon, pagdating ng Islam, binigyan ng hurriya, binigyan halaga ang mga kababaihan at sila pa ang naging liwanag ng Islam, inshallah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito mga kapatid, huwag kayong maniwala halimbawa ang mga babae hindi pwede magpunta sa masjid. Pwede magpunta, pero hindi wajib. Pwede magpunta. Ang mga babae halimbawa dapat nasa bahay lang o kaya hindi pwede magtrabaho o kaya halimbawa gaya na nangyari sa Afghanistan, no? Ng mga Taliban, ang lahat ng kababayan pinaalis sa office at sa bahay lang para magluto. Nagiging problema talaga yung 1992 o ganun. Nandoon pa kami sa labas na naging problema. Kawawa talaga mga kababaihan. Hindi ganun ang Islam. Extreme talaga 'yon. Grabe naman ang pag-interpret nila ng Islam. Dito sa Ahlul Bayt, inshallah subhanahu wa ta'ala, tingnan lang natin ang Quran at saka hadis at saka i-riayat din natin, protektahan din natin ang mga boses na mga kababaihan na dapat hindi marinig na halimbawa yung magiging sweet ba yan ganun, yung magsasalita na may may parang malambot ganun, malambing hindi din pwede sa pero kung usually ganun na tabiin na yun, natural na yun, wala naman problema. Halimbawa sa harapan ng mga lalaki, halimbawa magiging malambing ang hindi yung pwede sa Islam, inshallah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lang mga kapatid, inshallah. At saka yung halimbawa nagtirong ka na, nagtakip ka na ng hijab, hanggang kamatayan na yun, hindi na pwedeng alisin kahit ano pang mangyari, inshallah subhanahu wa ta'ala. Except bang halimbawa kung hindi mo alisin, papatayin ka. Tingnan natin kung anong magawa ng Islam. Inda darurat tubahil mahdhurat. Kahit haram, kung ikakapilig doon naman sa iyo, yung haram magiging pwede. Maging mabuti. Pero kadro lang, yung sa panahon lang yun. Hindi tanang buhay, halimbawa. So, inshallah, kung meron kayong question, inshallah, lilinaw natin pagkatapos. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin.